Ano ang banal na kasulatan? Paano isinulat ang Biblia at bakit ito salita ng Diyos? Ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng mga sinaunang aklat. Ito ang kinasihang patotoo tungkol sa gawa ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Mula sa kapahayagan patungo sa kasulatan. Sa nakaraang kabanata, nakita natin na ang Kristyanismo ay hindi nagsimula sa isang aklat. Nagsimula ito kay Hesukristo. Siya ang ganap na kapahayagan ng Ama. Ang mga apostol ang naging mga saksi sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ipinangaral nila ang kanilang nakita at narinig bago pa naisulat ang bagong tipan. Ngunit habang lumalawak ang iglesia, unti-unting lumitaw ang isang bagong pangangailangan. Ang mga apostol ay hindi mananatili sa mundo magpakailanman. Isa-isa silang namatay bilang mga martir. Paano mapananatiling tapat ang kanilang ipinangaral? Paano maipapasa ang ebanghelyo sa mga susunod na salinlahi? Isa sa mga sagot ng Diyos ay ang banal na kasulatan. Ngunit bago natin pag-usapan kung paano nabuo ang Biblia, kailangan muna nating maunawaan kung ano talaga ito. Ano ang ibig sabihin ng Biblia? Kapag sinabi nating Biblia, karaniwan nating iniisip ang isang makapal na aklat na may dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ngunit ang salitang Bible ay nagmula sa salitang Griego na Biblia na nangangahulugang mga aklat. Hindi ito isang aklat na isinulat ng iisang tao sa iisang panahon. Ito ay isang aklatan, library, ng mga banal na kasulatan. Sa loob ng maraming siglo, isinulat ang iba't ibang aklat na bumubuo rito. May mga aklat ng kasaysayan, may mga aklat ng batas, may mga salmo, may mga aklat ng karunungan, may mga propesiya, may mga ebanghelyo, may mga liham, at may aklat ng apokalipsis. Iba-iba ang anyo, iba-iba ang estilo. Ngunit iisa ang mensahe. Lahat ng ito ay bahagi ng iisang dakilang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Isang aklat na isinulat sa loob ng mahigit 1,000 taon. Hindi isinulat ang Biblia sa loob lamang ng ilang taon. Ang lumang tipan ay nabuo sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang bagong tipan naman ay naisulat sa loob ng unang siglo matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo. May mahigit 40 tao ang ginamit ng Diyos sa pagsusulat nito. Kasama rito ang mga hari tulad ni David, mga propeta tulad ni Isaias at Jeremias, mga pari tulad ni Ezekiel, mga mangingisda tulad ni Pedro, isang manggagamot tulad ni Lucas, isang maniningil ng buwis tulad ni Mateo, at isang dating mang-uusig ng mga Kristiyano tulad ni Pablo. Iba-iba ang kanilang pinagmulan, iba-iba ang kanilang kultura, iba-iba ang kanilang wika. Ngunit kapag binasa natin ang Biblia bilang isang kabuuan, mapapansin natin ang isang kahangahangang pagkakaisa. Mula Genesis hanggang Pahayag, iisa ang pangunahing kwento. Ito ay kwento ng Diyos na naghahanap sa taong nawala dahil sa kasalanan upang muli siyang ibalik sa pakikipagkaisa sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Sino ang tunay na may akda? Sa puntong ito, may isang mahalagang tanong. Kung maraming tao ang sumulat ng Biblia, bakit natin sinasabing ito ay salita ng Diyos? Hindi ba't tao lamang ang humawak ng panulat? Ito ang isa sa pinakamahalagang turo ng Kristyanismo tungkol sa kasulatan. Ang simbahan ay nagtuturo na ang Biblia ay may dalawang uri ng may akda. Ang una ay ang taong manunulat. Ang ikalawa ay ang Diyos mismo. Hindi ito nangangahulugang dikta ang bawat salita na parang isang sekretaryang nagsusulat habang nagsasalita ang kanyang amo. Hindi rin ibig sabihin na naging robot ang mga may akda. Sa halip, ginamit ng Espiritu Santo ang kanilang sariling personalidad, edukasyon, bokabularyo, karanasan, at estilo upang maisulat ang mismong nais ipahayag ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang paraan ng pagsusulat ni Isaias at Amos. Magkaiba ang estilo ni Lucas at Marcos. Magkaiba ang bokabularyo ni Juan at Pablo. Lahat sila ay tunay na tao. Ngunit sa pamamagitan nila, tunay ring nagsasalita ang Diyos. Kinasihan ng Diyos. Ang pangunahing talata tungkol dito ay matatagpuan sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Ikalawang Timoteo 3:16. Sa wikang Griego, ang salitang ginamit ni Pablo ay theopneustos. Binubuo ito ng dalawang salita, theos, Diyos,
Pneo, huminga o humihip. Sa literal na kahulugan, ang kasulatan ay hininga ng Diyos. Napakaganda ng larawang ito. Kung paanong ang hininga ay nagmumula sa loob ng tao, gayon din ang kasulatan ay nagmumula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag natin itong salita ng Diyos. Hindi dahil bumagsak ito mula sa langit na nakatali na bilang isang aklat, kundi dahil ang Diyos mismo ang kumilos upang maisulat ito. Human authors, divine author. Isipin natin ang isang mahusay na kompositor. Maaaring gumamit siya ng iba't ibang instrumento. May biolin, may plauta, may piano. Magkakaiba ang tunog ng bawat isa, ngunit iisa ang kompositor. Ganito rin ang Biblia. Magkakaiba ang mga manunulat, ngunit iisa ang tunay na may akda. Ito ang itinuturo ng Catechism of the Catholic Church. Ang Diyos ang may akda ng banal na kasulatan. Ginamit niya ang mga taong pinili niya na gumamit naman ng kanilang sariling kakayahan at lakas upang maisulat bilang tunay na mga may akda ang lahat ng nais niyang maisulat at wala ng iba pa. Sisisang C 106. Mapapansin natin ang balanse. Hindi inalis ng Diyos ang pagiging tao ng mga may akda. Hindi rin naman naging ordinaryong aklat lamang ang kanilang isinulat. Walang kamalian sa layuning ipinahayag ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang tanong ay ito: maaari bang magkamali ang Biblia? Itinuturo ng Simbahang Katolika na ang banal na kasulatan ay walang kamalian sa lahat ng katotohanang nais ipahayag ng Diyos para sa ating kaligtasan. Napakahalaga ng huling bahagi ng pangungusap. Hindi layunin ng Biblia na maging aklat-aralin sa astronomiya. Hindi rin ito isinulat bilang modernong aklat ng siyensiya. Ang layunin nito ay ihayag ang katotohanan tungkol sa Diyos, sa tao, sa kasalanan, at sa kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang basahin ang Biblia ayon sa layunin ng mga may akda at sa uri ng panitikang kanilang ginamit. Hindi lahat ng aklat ay pare-pareho ang paraan ng pagsusulat. Kung babasahin natin ang Biblia na parang lahat ng pahina nito ay iisang uri ng panitikan, tiyak na magkakamali tayo. May mga salmo na gumagamit ng matalinghagang pananalita. May mga parabola si Jesus, may mga propesiya, may mga kasaysayan, may mga liham, may mga awit, may mga panaghoy, at may apocalyptic literature tulad ng Aklat ng Pahayag. Ang isang tula ay hindi binabasa tulad ng isang ulat sa kasaysayan. Ang isang parabola ay hindi binabasa tulad ng isang batas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Dei Verbum na dapat isaalang-alang ang literary genres upang maunawaan ang tunay na nais ipahayag ng Diyos. Ang Biblia ay hindi bumagsak mula sa langit. May isang maling larawan na minsan ay hindi natin namamalayan. Iniisip ng ilan na ang Biblia ay parang isang kumpletong aklat na biglang ibinigay ng Diyos sa tao. Ngunit hindi ito ang ipinakikita ng kasaysayan. Ang mga aklat ng Biblia ay naisulat sa iba't ibang panahon, ipinasa, kinopya, binasa sa mga simbahan, iningatan, at kalaunan ay kinilalang bahagi ng banal na kasulatan. Napakahalaga ng prosesong ito, sapagkat dito natin mauunawaan ang kaibahan ng inspirasyon at kanon. Ang inspirasyon ay ang gawa ng Diyos sa pagsulat ng mga aklat. Ang kanon naman ay ang pagkilala ng iglesia kung alin sa mga aklat ang tunay na kinasihan. Hindi magkapareho ang dalawang ito, at ito ang magdadala sa atin sa susunod na kabanata. Isang tanong na magdadala sa atin sa susunod na kabanata: kung ang Biblia ay binubuo ng maraming aklat, kung marami ring ibang sinaunang Kristiyanong aklat ang umiiral, kung gayon, paano nalaman ng mga unang Kristiyano kung alin ang tunay na salita ng Diyos? Bakit kasama sa Biblia ang Ebanghelyo ni Mateo, ngunit hindi ang Gospel of Thomas? Bakit tinanggap ang sulat sa mga Hebreo, ngunit hindi ang Shepherd of Hermas bilang bahagi ng kanon? Sino ang gumawa ng pasyang iyon? At sa anong batayan? Sa susunod na kabanata, susundan natin ang isa sa pinakakamanghamanghang kwento sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang pagbuo ng kanon ng Biblia.